Good day mga ka-Anawim! Narito na naman po tayo sa bagong episode natin ng ating Anawim Catechesis. Ngunyan, yaon kita sa panahon ng Adviento. Preparasyon natin para sa panahon ng Kapaskuhan. Ang buwan ng Disyembre ang isa sa masayang panahon para sa ating mga Kristiyanong Katoliko. Dahil sa panahong ito, lalo na sa mga bata, ito ay panahon ng pagtanggap at pagbibigay ng regalo. No? Pero ang mga ito ay maaaring mga physical lamang na selebrasyon natin. Bago dumating ang ating selebrasyon ng Kapaskuhan, para sa satuyang mga Katoliko, meron tayong tinatawag na panahon ng Adviento. Meron tayong 4 na linggo ng Adviento bago sumapit ang panahon ng Kapaskuhan. At sa panahong ito, mayroong 4 na kandilang sinisindihan sa tinatawag nating Advent Wreath. No? Ang Advent Wreath ay hugis bilog. Bakit kaya hugis bilog? Ang bawat bahagi ng Advent Wreath ay may simbolo. No? Hindi lang ito basta dekorasyon. Katulad ng mga parol na ating isinasabit, ang mga yan ay may simbolismo sa ating selebrasyon at sa ating preparasyon. No? Ang bilog na hugis ng Advent Wreath ay simbolo ng pagiging walang simula at walang wakas, o yung tinatawag nating eternal. No? Kasi di ba sabi natin, ang satuyang pagurangnan ay siya ang paagi o siya ang daan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan o ng eternal life. At dahil siya yung isisilang sa panahon ng Kapaskuhan, kaya sa ating preparasyon, yun ang simbolo ng bilog na hugis ng ating Advent Wreath. At ang kulay green, no, ay simbolo ng buhay. Sa Advent Wreath ay meron tayong 4 na kandila. May 3 kulay violet at may 1 kulay pink. Kada linggo ay mayroon tayong sinisindihan na kandila. Pag unang linggo ay sinisindihan natin ang unang kulay violet na kandila. Ito ay sumisimbolo sa tinatawag nating penance o pagpenitensya. Paano ba tayo magpepenitensya? Ang pagpenitensya ay pag-ibo ng mga karahayan. Karahayan sa satuyang sadiri, karahayan sa satuyang kapwa, lalo na sa satuyang mga pamilya. Ang simpleng pagpangadyi o yung pag-aalay ng mga sadik ng mga bagay na ginagawa nating mabuti. Halimbawa, sinunod mo lang si nanay mo, no, sa inutos niya. Tapos, yung ginawa mong pagsunod sa kanya ay ini-offer mo, no, para sa katunungan ng sa indong pamilya. Yan ay saro ng pagpenitensya. Ang pagpangadyi mo sa imong mga magulang, sa imong tugang, o sa imong mga kaibigan, sa mga taong nagtatabang sa indo, yan ay paagi ng pagpenitensya. Yung halimbawa, tungkaon ka ng mare, pero nagpangadyi ka pa man giraray. Yan ay sarang paagi ng pagpenitensya. No? Okay. Sa ikadawang linggo ay sinusunod natin yung ikalawang violet. Ito naman ay simbolo ng pag-asa. No? Sa Christmas tree, na simbolo din ng Kapaskuhan, ang simbolo ng pag-asa yung star. No? Bakit ba may star yung ating Christmas tree? At dito sa ating ikalawang linggo ay yung pangalawang kandilang violet ay simbolo ng pag-asa. No? Kung matatandaan natin yung kwento dun sa tatlong mago, yung 3 hari, no, na nag-alay ng gift o ng regalo kay Jesus. Sila ay giniyahan sila ng star para matagpuan nila si Jesus, no, na namundag sa manger, sa sabsaban, no? Okay. So, pag-asa, simbolo ng ikalawang kandilang sinusuluan o sinisindihan sa ikalawang linggo ng Adviento. At ang nag-iisang kulay pink ay sinisindihan natin sa ikatlong linggo ng Adviento. Ito naman ay sumisimbolo sa
joy o kaugmahan, no? Bakit joy kaya yung pangatlong linggo? Kasi 1 week na lang, isa-celebrate na natin, ano? O mamumundag na ang ating kagurang ng Jesucristo. Okay? At sa ika-4 na linggo, bago sumapit ang maugmang Kapaskuhan, ay mayroon pa tayong isang kandilang sisindihan na violet. Ito naman ay simbolismo ng consolation o konsolasyon, no? Konsolasyon sa ating pagpreparar kang satuyang sadiri, no? Para tanggapin natin muli yung pagsilang ng satuyang kaguranan sa satuyang mga puso sa loob ng ating tahanan, sa ating pamilya, no? Tuwing tayo ay nagiging marahay sa mata ng satuyang kaguranan, sumisilang sa satuyang puso ang satuyang kaguranan. Di ba sabi nga, ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan. Dahil sa panahong ito, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa satuya. No? Kaya, the real meaning of Christmas is giving. Ang unang nagbigay ay ang ating ay ang ating Diyos Ama. Ibinigay niya sa atin si Jesus para tayo ay isave o iligtas sa satuyang satuyang pagiging makasaalan, no? Kaya hindi lang basta dekorasyon yung nakikita natin sa loob ng simbahan ng Advent wreath, no? Yung Christmas tree, yung mga parol, hindi lang yan dekorasyon kundi yan ay simbolo. Simbolo na ipiniprepare natin meron tayong physical na preparasyon, as in, igwa makitang spiritual na preparasyon ng satuyang sadiri para sa pagtanggap natin sa regalo ng kaugmahan dahil sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo sa satuyang buhay, sa satuyang pamilya. At bilang pagbati namin sa inyo, bilang pag-greet ng juniorate community, naming mga juniors, sa inyo mga kaanawim, ngayong panahon ng Kapaskuhan, i-enjoy nyo po ang aming simple caroling para sa inyo. Merry Christmas!